Winner! Hanggang kailan mo titiisin na makasama sa iisang bubong ang isang tao na pwedeng maging rason para maging delikado ang buhay mo pati ng anak mo? Ating alamin ang kwento ni Gemini ng Quezon City. Ating damayan sa kaniyang pinagdadaanan dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Dear Mama Colleen, itago mo na lang ako sa pangalang Gemini. Taga Quezon City. Isa po akong single mom of 2. Matagal nang hiwalay sa ama ng mga bata. Sa kasalukuyan ay nakatira kami sa lupang pinaghahatian naming bayaran na magkakapatid. Isang bahay siya na may kanya-kanya kaming kwarto. Kaya lamang Mama Colleen, nabubuhay na po kasi ako at ang mga anak ko sa takot dahil sa kuya ko. Una, sinunog po niya ang mga damit naming mag-iina noong nakaraang linggo. Tapos po kagabi, pinasok naman po kami sa kwarto at tinutukan ng kutsilyo at sinabihang tutuluyan na kami. Lagi po ako nagre-report sa barangay namin. Kaso po, ang lagi nilang sagot, mag-hearing pa daw. Nakakadalawang hearing na po na hindi sumisipot ang kuya ko. Na kapag umabot na sa pangatlo, ay doon na daw iaakit sa pulis para makapagsampa ng kaso. Sabi rin kasi sa barangay Mama Colleen na hindi daw pwede hulihin at ikulong ang kuya ko dahil pamilya daw po kami. Sobrang takot na po talaga kaming mag-iina. Wala naman kaming ibang mapuntahan, kaya hindi kami makaalis dito sa bahay. Ano po kayang pwedeng gawin para mahuli ang kuya ko? Sana po ay madamayan nyo ako at gusto ko na lang din kasing ilabas itong takot na nararamdaman ko. Muli, ako si Gemini ng Quezon City at ito ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Real talk, heart to heart with Mama Colleen. Heart to heart with Mama Colleen. Nakakasyukot. Yun ang unang naramdaman ko nung sinend mo itong kwento mo sa akin, Gemini. Alam mo, whatever it takes, kung ako ang nasa sitwasyon mo, hindi na para magstay ako at yung mga anak ko sa pamamahay na yan. Hindi ako mawawala ng hope na humanap ng pagtataguan naming mag-iina kaysa maging delikado yung buhay ko sa pamamahay na yan. Kung kaya kong kainin yung pride ko, kung pwede akong pumunta sa ama ng mga anak ko, siguro lulunukin ko na lang yung pride na yun. At ikikwento ko yung tunay na nangyayari. Maisalba ko lang yung sarili ko at ang mga anak ko. So, yun yung dapat mong gawin ngayon. 'Di ba? Kasi sabi mo nga may hearing na eh. Kasi totoo yun eh, may proseso naman kasi talaga. Kung may hearing na at hindi pa rin sumipot, sabi nga ng barangay, yung kapatid mo sa hearing na yan, again, yung proseso is sa pulis na. Diba? Although, medyo pumantig yung tenga ko nung sinabi ng barangay, o according sa'yo, na hindi pwedeng ipakulong ang kuya dahil pamilya kayo. Medyo tumaas yung kilay ko ng mga 10 levels. Oo. Kasi bakit gano'n, diba? Dapat nga parang offeran nila kayo ng, o sige, dito na lang muna kayo para safe kayong mag-iina. Dito na lang muna. Kumbaga dapat manghimasok na yung DSWD, kumbaga. Yung social welfare, kumbaga. Para sa welfare ninyong mag-iina. Lalo na na umabot na sa punto na tinutukan na kayo ng kutsilyo. Oh, no. Anong barangay ba yan nang ma-call out natin sa radyo? Diba? Sorry, hindi ito magaan na problema ni Gemini This is something serious. Nakakatakot ito ka, winner. Imaginein mo, may kasama ka sa bahay na delikado ang buhay mo. Hindi lang buhay mo, pati ng mga anak mo. Imaginein mo, may threat na. Ano ginagawa ng barangay ninyo?
Sorry, nanggigigil ako. 'Di ba? Kasi kung ako yung barangay kagawad, chairman, ang unang gagawin ko, ise-secure ko yung security ninyo bilang mag-iina, kung saan kayo pwedeng itago muna, mailayo diyan sa damuhong kuya mo. Lalo na kung may kutsilyuhan na, may tutukan na ng kutsilyo na nagaganap. So shout out po no sa Quezon City. Kung may nakikinig po na taga Quezon City dito na LGU, sorry i-PM nyo po ako sa aking Facebook account. Opo, paki-PM po ako, Quezon City LGU, at sana matulungan natin si Gemini kasi delikado po ang buhay nilang mag-iina ngayon. This is serious. Totoo lang po. Tulungan natin to si Gemini, hindi to biro. 'Di ba? Sobrang nakakatakot yung idea na hindi pwedeng hulihin, hindi pwedeng ikulong dahil pamilya daw kayo. Again, nagigets ko na may proseso. Nagigets ko na kailangan may hearing. Ang problema nga po, nasa iisang bubong eh. Tsaka ba natin aaksyonan kapag may namatay na? Tsaka ba natin aaksyonan kapag mag-iina, natagpo ang patay sa kanilang kwarto? 'Di ba? So, sana po kung may nakikinig ngayon, sorry na, I will use my program para lumapit po sa LGU ng Quezon City. Ilalapit ko po si Gemini sa inyo sa problema na kinakaharap niya ngayon. Ngayon, Gemini, gusto kong sabihin sa'yo, huwag na nating antayin na may magbuwis pa ng buhay bago tayo umaksyon. If you need na ibaba pa yung pride mo para lang mailigtas ang mga anak mo, kung kailangan mo makiusap kahit sa kapitbahay mo na lang, makalayo-layo ka lang dyan sa kapatid mo, sa kuya mo, please do so. At kung may nakikinig po from the LGU ng Pasong Tamo, Quezon City, kailangan na po ng intervention ninyo. I-save po natin itong mag-iinang ito bago pa mahuli ang lahat. Isalba mo ang sarili mo, Gemini, pati ang buhay ng mga anak mo. At yan ka-winner ang storya natin dito sa Heart to Heart with the Mama Colleen. Meron ka bang mema? I-comment mo na yan sa ibaba para mabasa ng letter sender natin kung ano nga ba ang mema mo sa kaniyang pinagdadaanan. Kung meron ka rin pinagdadaanan ka-winner, feel free na ipadala ang kwento mo. Pwede nating itago ang pagkatao mo. Again, i-message mo lang ako sa DJ Mama Colleen on FB. At syempre, huwag kalilimutan na mag-like, subscribe dito po sa aming YouTube channel for more storya sa programang Heart to Heart with Mama Colleen. Ikaw ay dadamayan hanggang ikaw ay labasan ng ngiti sa iyong mga labi. Istorya mo ang bida sa Heart to Heart with Mama Colleen. I-follow na kami sa aming mga social media accounts. Until next story dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Heart, heart!